A day in my life as a OFW dito sa Hong Kong. So, maliit lang naman talaga yung pinagtatrabahuhan kong bahay. So, bali, 400 square feet lang to. Pero, alam nyo, 8 years na ako dito sa maliit na bahay na to. Kasi kahit na maliit to, komportable naman ako sa aking tinutulugan, sa aking amo, sa lahat-lahat ng nakakasama ko. Kaya ako nag-stay dito. So, storytelling tayo. Bakit ako nagtagal dito? Kasi, dapat 2020 hanggang 2020 lang dapat ako dito sa Hong Kong. Kasi dapat magpapakasal kami ng ex ko, pero that year 2020 doon naman kami nag-break. So may ex-boyfriend ako noon 2014 to 2020 and ayun, nga ang dahilan kung bakit ako nagtagal dito. Kasi like wala naman talaga na akong gagawin sa Pilipinas kung ako mag-i-stay doon. Wala rin akong trabaho doon, kaya mas pinanatili ko nang magtrabaho na lang dito sa Hong Kong and then ipagpatuloy yung bahay na aming nasimulan ng ex ko. So, imbis na aking itigil kasi nga naghiwalay kami nang hindi pa tapos yung bahay. So, pinagpatuloy ko na lang tapos nagbayad din ako yung mga na-share niya sa bahay kasi hindi rin naman siya maliit at alam ko na pinaghirapan niya rin talaga lahat ng na-share niya. At kasi parang feeling ko kapag hindi ko siya binayaran parang nang lamang ako ng kapwa ko. Kaya ayun. So, at ayun, tapos na nga ang lahat sa amin at yung bahay ay hindi pa rin tapos. Utay ko pa rin talagang tinatapos at ayun, alam naman natin gaano ka-stress ang magpagawa ng bahay at okay, as long as okay pa naman ako dito sa amo ko, sa pinagtatrabahuhan ko, as long as gusto pa nila ako, so patuloy lang. At ayun, wag lang tayong mawala ng pag-asa at wag sumuko sa kung ano man ang narating sa ating buhay na pagsubok. Kasi hindi natin kasi alam kung ano yung mga nangyayari. Kung ano pa yung mga mangyayari. So hanggang dito na lang. Thank you for watching guys. See you in the next one.